Nagbabala ang National Privacy Commission tungkol sa operasyon ng mga scammer ngayong Kapaskuhan. Yan ang ulit ni Harley Balbuena. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, talamak na naman ang iba't ibang uri ng scam, lalo na ang phishing o pag-imitate sa mga lehitimong kumpanya, telcos o bangko para sa pagsisend ng text o online messages na kalimitang naglalaman ng mga link upang makakuha ng impormasyon sa mga biktima. Pero paalala ng National Privacy Commission, ipinagbabawal na ngayon ang pagsisend ng messages na may link. Bawal pong mag-send ng link. So lahat po ng links na matatanggap nyo sa inyong text messages online, fraudulent po yun. Okay. Ibig sabihin may attempt na kayo ay i-fish o kumuha ng detalye sa inyo. Pero bukod sa phishing, binabantayan na rin ngayon ang vishing o voice phishing, kung saan ginagawa ang scam sa pamamagitan ng tawag. Ang mga nasa likod nito ay gumagamit ng manipulative tactics tulad ng pag-iimbento ng emergency situations upang magpanik ang biktima at kaagad ibigay ang mga kinakailangang datos at impormasyon. Ang taktika po kasi talaga mag-create yan ng panic or dapat minamadali ka. Okay. No? Ibig sabihin, na-aksidente yung kapatid mo, na-aksidente yung nanay mo, or yung account mo sa opisina na ha. Okay. Lahat po to merong signs of trying to make you respond immediately to a situation na hindi naman dapat nangyayari. No? Bukod sa regular phone calls, ginagawa rin daw ang vishing sa social at online messaging platforms tulad ng Viber at WhatsApp. Kinumpirma rin ng NPC na parami na ng parami ang natatanggap nilang reklamo hinggil sa vishing. Sa pinakahuli namang Who's Call Scam Report, lumobo ng 78.44% o katumbas ng 62,390 scam calls ang naitala hanggang sa third quarter ng taon. Kaya naman may payo ang NPC sa mga makatatanggap ng phishing calls. Huwag tayong magpanik, mag-isip tayo, i-verify natin. Kung sinasabing na aksidente yung kapatid mo, pwede mong sabihin, okay, tatawagan ko lang siya sa kanyang cellphone o sa video call. Ngayon, kung bangko naman yan, lagi po nating tandaan, hindi po magtatanong ang bangko ng OTP. Ang usually gagawin nila, sabihin nila, meron po kayong fraudulent transaction. Pinapayuhan din ang publiko na kung hindi naman kinakailangan ay huwag nang ibahagi ang kanilang cellphone numbers, partikular sa mga logbook ng mga pinupuntahang establishmento dahil ito ang kalimitang nagagamit ng mga scammer. Binalaan din ng mga negosyo at establishmento na ang hindi otorisadong pagbebenta o pagbabahagi sa iba ng mga nakokolektang datos ng mga customer tulad ng mobile numbers ay may karampatang parusa tulad ng multa at pagkakakulong. Harley Balbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.